Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ang ating pong topic ngayon ay katanungan po ni Mr. Jose Palad. Ito pong tanong niya, ako po ay merong prostate enlargement at saka po almoranas. Ano po ba ang dapat kong gawin dito? Kung nais po ninyong matutuhan, marami kayong matutuhan sa ating topic, no? Pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo lang po yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Meron din po akong FB, Facebook, aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede nyo po itong i-follow, like, and share. So, ngayon po ay ating pong talakayin itong prostate enlargement, pati po yung almoranas. Ito po kasing prostate enlargement at saka almoranas, separate condition. Meron silang kakaibang causes at kakaibang treatment. Pero naunawaan ko na interesado ka yung potential na kaugnayan at implication nitong almoranas at saka prostate enlargement. Ito po mga simptoma nito, meron kang problema sa pag-ihi. At minsan ang pag-ihi mo ay mahirapan kang magsimula ng ihi mo. Pagkatapos, gusto mo pang umihi, may naiiwan. Hindi mo lahat nailalabas yung ihi mo. Kaya ngayon, ang dahilan po kasi nito ay merong pressure sa yung urethra. Kaya po yung merong mga prostate problem, may problema sa pag-ihi, merong pressure sa urethra. Yung urethra, ito isang daan po ng tubo na nagdadala ng ihi mula sa pantog hanggang sa labas ng katawan. Ito po'y matatagpuan sa lalaki at kababaihan. Ngunit yung haba at lokasyon ay nag-iiba depende sa kasarian. Ang mga lalaki, ang urethra, ay nagdadaan sa loob mismo sa kanyang ari. Samantala man yung babae, yung kanyang urethra, makikita mo pagitan po ito ng pantog at butas ng ihi. Ang urethra ay may mahalagang papel sa paglabas po ng ihi mula sa katawan. Ngayon, yung prostate enlargement, ang simptoma po nito, nahirapan ka mag-start ng pag-ihi mo. At mahina ang daloy ng ihi mo at saka meron kang hesitancy after urination. At nagbabalisaw-saw ka, lalo na sa gabi, nagkakaroon ka ng frequent urination, nagigising ka, parang damdam mo na iihi ka. Feeling mo na hindi 100% yung yung ihi mo ay meron pa ring naiiwan. Kaya ngayon, ito po kasing feeling na hindi kumpleto yung paglabas ng ihi mo ay sumasakit din yung puson mo. Kaya nga po yung nagiging worsen po yung prostate mo, lalo na po sa gabi. Yung almoranas naman po, ang sabi ay nahihirapan na yung pantog mo na ilabas lahat dahil meron kang rectal pressure sa urethra, yung daan ng tubo ng ihi mo. Kaya nahihirapan kang mag-start na umihi dahil meron kang discomfort na nararamdaman. Ang primary cause po ng pressure sa prostate enlargement, ito po yung naiipit po yung daanan ng ihi mo. Pagka may almoranas ka naman, namamaga yung mga veins. Yung namagang veins, naiipit yung urethra, yung daanan ng ihi mo. Kaya nga po yung hirap sa pag-ihi mo dahil sa prostate enlargement, usually po ito'y chronic and progressive na nagiging worse. Ang almoranas na related sa urinary difficulties, ito po ay usually nararamdaman kung may almoranas ka, at the same time, meron kang enlargement of the prostate. Kaya po yung prostate enlargement, may mga symptoms na frequent urination, mahinang daloy ng ihi, tapos nagkakaroon po kayo ng balisawsaw, at ang almoranas din, nagkakaroon din ito ng rectal discomfort and bleeding. Ang aking pong payo sa mga merong constipation, at the same time merong enlargement of the prostate, pwede kayong mag-take ng vitamin C Super B complex.
Ito po, itong dalawang ito ay nagpapa-increase ng energy level mo at merong role ito sa energy production. Kaya inumin mo tong sabay ang Super B complex sa vitamin C para ma-energize ka throughout the day at may improve yung immune function mo. Yung vitamin C at Super B complex, napakahalaga nito sa strong immune system. I-combine mo to, meron kang double protection against infection and illness. Kaya nga po, bukod po doon sa vitamin C at omega-3 fatty acid, ang almoranas ay kailangan po na magtake ng calcium, magnesium, zinc, no? Napakahalaga nito sa pagmamanage ng almoranas. Kasi pagka ang process enlargement at saka yung almoranas, nahirapan kang umihi, kailangan po nito ay mag-seek ka ng appropriate medical advice. Importante na magpa-check up ka ng proper diagnosis and treatment para ma-address ang condition mo, para maiwasan mo yung komplikasyon. I-try nyo po na umupo kayo sa plangganang may hot water. Yung init na kaya mo lang tiisin. Maaring 30 minutes, ganon. Maaring every, yung 2 times a day, maaring umaga o kaya sa bandang hapon o gabi, kung kailan ka convenient. Basta yung planggana, lagyan mo lang siya ng hot water na kaya mong tiisin. Tapos niyan, umupo ka doon para ma-relax yung pantog mo, ma-relax yung tiyan mo, ma-relax yung balakang mo. After nung 30 minutes na yon ay magpatuyo ka, ipahiran mo o i-massage mo yung puson mo, yung singit mo, yung likod mo ng crystal oil. Nakaka-promote ito ng relaxation, nare-reduce yung pain and inflammation, nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve din yung mga headache, nakiklear yung congestion, nag-i-improve ng respiratory health. Kaya nga po itong crystal oil natin, maganda sa napaso o pag nauntog ka, hindi ka mabukulan, at merong calmanting effect sa ating digestive system. Nakakatulong para ma-relieve yung kabag mo, yung bloating mo, stomach cramps mo, nare-relieve yung nausea and vomiting. Hindi ka kakagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa skin mo. Ang atin naman pong activated charcoal, ito po ay ginagamit for centuries na sa kanyang medicinal property. Meron siyang antibacterial, activated charcoal, meron siyang antibacterial properties. Ibig sabihin, nakakapatay siya ng mga bacteria sa bituka. Nagkakaroon reduction ng inflammation. Activated charcoal, naiwasan po yung inflammation in the colon. Nag-i-improve yung kalusugan ng bituka mo. At ito po ay nagtitreat ng poisoning, nagpiprevent ng hangover and drug overdose. Nare-reduce yung diarrhea, nare-relieve yung gas and bloating. Activated charcoal, nag-absorb po ito ng gas at toxin sa bituka, kaya maganda po ito sa bad breath, no? Kaya, importante, i-take nyo po yan. Available na sa Patnubay kung gusto nyo pong magpa-deliver nitong ating mga health products na ito. Ang healthy diet po ay mayaman sa prutas at gulay at ito ay limitahin po yung red meat at processed food. Nare-reduce po yung panis sa prostate enlargement. Ano po yung pinaka-best diet sa mga enlarged prostate? Limitahin mo yung caffeinated drinks, yung alcohol. Ito lahat ay nakaka-stimulate ng pag-ihi. Kumain ka ng low-fat diet at maraming prutas maghapon at gulay, ito bisyo na kasi meron kang citrus fruits. Beneficial po yung mga gulay na bok choy, broccoli, itong cabbage, cauliflower. Ito'y mayaman sa vitamin at mineral at antioxidant. Nakaka-reduce to ng inflammation, nagme-maintain ng healthy prostate. Kaya inulit ko, kung meron kang enlargement of the prostate, magandang kainin mo yung bok choy, broccoli, cauliflower, cabbage, kale. Ito po'y mayaman sila sa vitamin at mineral. Nakakaiwas po ito sa paglaki ng prostate mo. Magme-maintain mo healthy prostate mo, yun ang kakainin mo. Iwasan mo lang yung red meat. May bad effect yan sa katawan mo.
Kasi ang red meat, mayaman yan sa saturated fat and cholesterol content. Kaya pag mataas yung saturated fat niyan, dala ng red meat, nagko-contribute yan sa inflammation, potential factor sa prostate enlargement. Yung mga hormone, yung meat, meron silang hormone na nakaka-influence ng prostate growth. Yung nitrates, nitrite, processed meat, ito po ay merong additives, ma-increase ang inflammation, at ito po ay nagpapadami ng cellula na nagkukos ito ng cancer cell. Kaya iwasan po, kung ikaw ay may prostate problem, iwasan mo yung red meat. Yung mga processed food, ay iwasan mo yan, kasi pag mahilig ka sa processed food, may loaded dito ng unhealthy fats, unrefined at saka refined carbohydrates and added sugar, nagko-contribute ito sa paglaki ng prostate. Itong inflammation na to, nagkukos ito ng health problem. At saka nagkakaroon ka ng hormonal imbalance. Kasi mga processed food na yan, meron silang chemical na mimic hormone ang tawag, nasisira yung balance ng hormone sa katawan at may impact sa kalusugan ng prostate. Kaya pagka kayo po ay to prevent prostate enlargement at saka po yung almoranas, iwasan mo yung processed food. Kasi ito po yung kulang sila sa vitamins, empty calories sila, no? Kulang sila sa fiber, sa vitamins at mineral, napakahalaga nito sa kalusugan ng prostate. Kaya iwasan mo rin ang constipation. Ang processed food po, typically low in fiber, at tapos nagiging dahilan pag kulang ka sa fiber, hindi ka makapupo. Pag meron kang chronic constipation, nag-i-increase yung pressure sa vein sa rectum, nagiging dahilan nito ng almoranas. Yung mga spicy and salty ingredients, ito po ay nakakairita sa digestive system, lumalala yung almoranas. Ang kakulangan po ng tubig, no, ay nagko-contribute po ito sa constipation at saka hemorrhoid discomfort. Kaya mag-inom ka ng tubig, malaking tulong ito to avoid constipation. Kasi pag constipated ka, pag tumigas yung dumi mo, ang epekto po nito ay yung bang magiging dahilan nito ng mariretain yung dumi mo sa bituka, nagkakaroon ng pressure yan sa mga veins sa ating tumbong, nagiging dahilan nito ng almoranas. Kaya pag kulang ka sa tubig, no, ito po nagiging dahilan nito ng paglala ng constipation mo. Kaya limitahin mo yung mga processed food, no? Iwasan mo yan, damihan mo yung prutas at gulay. Meron itong connection sa pag-reduce ng prostate enlargement and hemorrhoids. Kaya at least meron kang 25 to 35 grams ng fiber per day para yung digestive system mo mag-function siya ng smoothly, ma-prevent yung constipation. Kaya yung pag-inom po ng tubig throughout the day, napiprevent yung constipation at nagiging dahilan nito pa hindi tumigas ang dumi mo. At saka po, i-maintain mo yung timbang mo, iwasan mo yung excess weight kasi pag mataba ka, nagkakaroon ng extra pressure sa prostate mo, nagiging malala ang almoranas mo pag mataba ka. Yung weight management, nare-reduce po yung pressure sa iyong prostate gland, nag-improve yung urinary system mo. Kaya ang gawin mo para ma-reduce yung pressure sa prostate mo, yung excess weight, dapat po ma-burn ito. Nagko-contribute po sa enlargement of the prostate pag mataba ka at nagiging worse yung urinary difficulties mo. Kaya kayo po ay para ma-improve ang blood flow, i-maintain mo yung heavy weight, huwag balaki ng tiyan mo. Kailangan po nito ay pagkakasi po kasi hindi ka mataba, pag na-maintain mo yung healthy weight mo, ang nakaka-ensure ka na ang prostate ay nakakatanggap siya ng adequate oxygen and nutrients, nagpo-promote ito ng kalusugan at nagpa-function ng mabuti. Nare-reduce yung inflammation. Kaya nasabi ko yung obesity, may connection yan sa prostate problem. Kaya kung meron kayong prostate problem at mataba ka at laki-laki ng tiyan mo,
lumalala ang prostate mo pagka mataba ka na, tas ang laki-laki pa ng tiyan mo, no? Kaya mag-lose ka ng weight, nare-reduce yung paglaki ng prostate mo. Nag-i-improve yung urinary symptoms mo pagka nag-lose ka ng weight. At na-enhance yung hormonal balance kasi pagka meron kang excess weight, nasisira ang hormone mo. Kaya apektado yung prostate health mo. Ang weight management, nare-restore yung hormonal balance, nabe-benefit yung prostate function and urinary control. Kaya yung weight management po ay nag-i-improve ng urinary symptoms associated ng prostate enlargement. Kaya ngayon, mag-exercise ka rin regularly, like simple lang, walking, jogging, biking, dancing, ganon. Ito po sa pag-aaral nila, nabe-benefit po yung prostate health. Ang exercise, ito'y part ng lifestyle mo. Kaya merong positive influence yung prostate health sa kalusugan mo. Mabe-benefit ka sa prostate mo, yung prostate enlargement. Kasi pagka kayo ay nag-exercise, nare-reduce yung pressure sa prostate, ang regular exercise na may maintain yung healthy weight. Nalilesen yung pressure sa enlarged gland at nag-i-improve urinary symptoms mo. At inulit ko po, kung nais nyo pong maging okay ang kalusugan, yung prostate mo, di lumaki, iwasan mo rin yung stress. Kasi po yung stress, merong negative effect yan sa body function, including prostate health. I-manage mo yung stress mo through exercise, mabe-benefit ang prostate mo dyan. Kaya ngayon, exercise kasi, nagre-release ito ng endorphin, ito'y mood-boosting effect at nakaka-enhance ito ng iyong overall well-being. Kaya, nabe-benefit ka sa iyong prostate enlargement. Kaya ngayon, ito pong, yan ang mga dapat nyong gawin, di ba? Yung adequate water na iniinom yun, nakakadalute ng ihi, at nagiging less concentrated and acidic ang ihi mo pag nakakainom ka ng maraming tubig. Kaya pag na-reduce yung acidity ng dugo mo, nare-reduce yung irritation and inflammation ng prostate gland, no? At ito po ang malaking tulong po sa prostate na iwasan mo ang tumigas ng dumi. Papaano? Inom ka ng tubig kasi pag very dry ang dumi mo dahil sa kulang ng tubig, mahirap lumabas yan. Pag mahirap lumabas, ito po ay nagkakaroon ng pressure yan sa ugat sa ating tumbong. Lumalala ang simptoma ng almoranas. Kaya kailangan, sabi nga, iwasan nyo yung mga stress, no? Kaya ito pong chronic stress na yan, nagko-contribute siya sa inflammation throughout the body, including ng prostate gland. Yung inflammation ay can enlarge the prostate at saka nag-worsen ng urinary symptoms. Kaya yung stress, naglalabas ka ng stress hormone na cortisol, nasisira yung balance ng hormones mo. Apektado yung bladder function and prostate health. Kaya ngayon, kung kayo po ay merong prostate problem, ay kailangan nito ay maging iwasan mo yung pag-inom ng kape, pag-inom ng alak, nagpapa-aggravate ito ng urinary difficulties mo pagka nagtitake ka ng caffeinated drinks at saka yung pag-inom po ng alak. At iwasan nyo rin yung yung paninigarilyo. Mag-take po kayo ng supplement na Sopolmeto. Yung Sopolmeto, ito'y herb na popular natural remedy sa prostate enlargement. Kaya itong Sopolmeto na to, ito'y may benefit sa prostate enlargement. At saka yung natural way para pagalingin yung prostate enlargement, kailangan iwasan mo uminom ng tubig 2 hours before bed. Limitahin mo yung tubig na iniinom mo pagka lumalabas ka o kaya meron kang trip. Kapag umihi ka, pag meron kang urge na umihi ka, pumunta ka sa bathroom, para sa ganon, may labas mo yung ihi mo. Kasi pag na-retain yung ihi mo, nagko-contribute po ito sa infection. Kaya kailangan mag-take din kayo ng mga over-the-counter drugs, mga antihistamine, decongestant, para mapabagal yung flow ng ihi mo para
yung po bang ma-slow yung stream para hindi po ma-block yung ability mo na ma-empty yung bladder mo. Kaya kailangan po meron kang prostate enlargement, meron kang almoranas, nagkaroon ng rectal discomfort, ay kailangan po nito ay pa-check up kayo. Magkaroon kayo ng proper diagnosis, ma-assess ang symptoms, kailangan meron kang effective approach para ma-manage itong condition na to, matanggal yung discomfort. Magpa-check up po kayo sa doktor kung nakakaranas po kayo ng discomfort sa process enlargement tsaka almoranas, magkaroon ng accurate na na diagnosis, mag-recommend ng mga treatment naka-address dun sa komplikasyon na yon. Kung kayo po yung magpapadeliver ng ating mga products, bigay nyo lang po yung pangalan at address ninyo at saka cellphone number ninyo, at cash on delivery naman ito, i-charge sa inyo ang shipping fee. Tayo po ngayon ay magkakaroon ng food for thoughts. Ito pong 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Huwag kayong padaya, ito po ay sabi nga ang influence ng bad company, wina-warningan tayo merong negative effect sa mga taong merong poor moral. Sinasuggest na mag-spend ka ng time sa mga tao na hindi corrupt at sila po merong values and behavior. Kaya ini-encourage tayo na magkaroon tayo ng self-reflection, magkaroon tayo po ng importance ng good relationship, kasi nga po yung good relationship, malaking tulong ito sa pagbabago ng ating mga positive values na influence tayo sa beneficial way. Kaya napakagahalaga, no, sabi niya, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. So, para hindi masira yung ating ugali, makisama kayo sa mabubuting tao, iwasan nating sumama sa masasamang tao. Huwag tayong padaya. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala at nubay na Diyos sa sumatin, and God bless us all.